letter po na ito ay para sa mga taga-Pilipay. At napakahalaga na maintindihan natin ang background na to. Imagine, Paul, who is in prison, is encouraging the church in Philippi. Yung mga mananampalataya doon sa Pilipos, na ang nag-i-encourage ay yung nandun sa bilangguan. Imagine that. Diba? So parang, sandali, parang di ba dapat i-encourage yung mga nakabilanggo? Pero this is different because this is Apostle Paul, the preacher of the gospel, no, at and a pastor and apostle of course, na kung papaano yung pinaguhugutan niya ay nandoon siya. Nandoon siya doon sa, kumbaga sa ibang tao na nasa bilangguan, hindi madali yon. Discouraging moment yon. Parang sila'y nakulong na, nawala na yung kanilang pangarap, nandoon na. Pero ibahin natin si Apostle Pablo na kahit po siya ay nakakulong, hindi napigilan yung kanyang pagmiministeryo sa mga mananampalataya, particular sa mga taga-Philippi. So, ganun din sa atin, no? Isang larawan nito na kahit anumang sitwasyon ng ating buhay, hindi pa rin dapat napipigilan ng sitwasyon at pagkakataon ang ating misyon. Hello, did you hear that? Narinig po ba natin yon? Na kahit anong panahon, sitwasyon, hindi dapat naapektuhan yung ating misyon at purpose na binigay ni Lord sa atin. Well, kapag babasahin nyo yung verse 1 ng chapter 13, yan yung winar ni Apostle Paul, yung mga taga-Pilipay about sa Paul teachers, no, yung mga Paul's teachers, that pinagmamalaki nila yung kanilang mga achievement, yung mga physical achievement o yung mga makamundong karangyaan at mga pagtatagumpay na temporary lang naman yon. Hindi naman tayo against doon. Pero those are just temporary, but what is more important, most important, are the things that is for eternal. Hindi lang tayo dapat nakatingin sa temporaring bagay, kundi dapat nakatingin tayo doon sa mga pangwalang hanggan. Na ito yung sinasabi ni Apostle Paul. Kaya nga itong letter na ito ay punong-puno ng saya, ligaya at pagpapaalala na patuloy ng isang pastor sa mga taga-Pilipay. No? Kaya ito ngayon, ito yung pag-uusapan natin, ang title natin ngayon, Pressing On and Finish Strong. Sabi mo sa katabi mo, Pressing On and Finish Strong. Alam niyo, we are right now on the 4th quarter of the year. Ano na po ngayon? This is October. I think this is the last Sunday of October, and then November and December. So, last quarter na po tayo ng taon. So ngayon, ang tanong, kumusta ang mga plano mo? Kumusta ang mga goals mo? May mga discouragement ka bang pinagdaanan, na pagdaanan na nagpahina ng iyong pananampalataya o ng iyong pagsulong para makamit mo ang iyong personal na pangarap o personal na goal na gusto mong makamit? Kaya sabihin mo sa katabi mo, press on, finish strong. Kasi kailan ba magandang ituro ito? Kapag ba December 31, kinabukasan ay 2026 na? Siguro mas magandang ituro ngayon habang hindi pa natatapos tong taon na to. Kasi bakit? Pwede pang merong mangyari. Tama. Kasi yung iba, hindi pa tapos ang taon, sumuko na. Yung iba, hindi pa tapos, may kaya pang gawin at may gaya pang gawin si Lord sa buhay, tumigil na. Sabi mo sa katabi mo, wag naman. Kasi in fact, meron na lang tayong 2 months and almost 2 weeks. Or 1 week, sabihin na natin. So, tandaan natin, every second, every minute, every day, in a week, in a month, God can still do miracle. Do you believe that? Kaya pa rin gumawa ng Diyos ng himala. Amen. Parang 4 lang yata o 10 lang yata. Kaya pa rin gumawa ng Lord ng himala. Amen po ba? Kasi sabi ng Bible, if you have faith, just like a mustard seed, you can say to that mountain to move, and that mountain will move. So yung pananampalataya, yung imposible sa tao, kapag nanampalataya tayo sa kayang gawin ng Diyos, yung imposible sa tao, magiging posible dahil yung Diyos natin ay Diyos ng imposible. Kaya tingnan mo yung katabi mo, mukha bang imposible lahat dyan, kapatid? Imposible sa atin, pero sa Diyos, kapag tayo nanampalataya, nakita ng Diyos ang ating mga puso, ang ating mga buhay, na lumalakad sa kanyang kalooban, He can do it. Isang snap lang finger ng Panginoon, pwedeng mangyaring himala.
So let us go back, no, dun sa forgetting what is behind. Yan ang sabi ni Apostle Paul, di ba? Dun sa binasa natin. Ang sabi ng brothers and sisters, I do not consider myself yet to have taken hold of it. Pag binasa natin yung verse 12, pinakita doon ni Apostle Paul kung ano yung kanyang mga success, ang kanyang mga pagtatagumpay. Pero ang sabi niya, hindi ko itinuturing ito na tapos na at ako'y successful na. Pero kung titingnan natin yung kanyang background, nung isa siyang aral sa school ni Gamaliel, that's why he is from the elite at sa mga schooled na mga tao during that generation na meron siya. At alam naman natin na bago ang buhay niya, dati siyang Saul, di ba, na na-encounter niya si Lord sa Acts chapter 9. Then after that encounter, he received his calling, he ministered to the Gentiles. That's why his Jewish name to the Jews, his name was Saul, but outside the Jews, ang pangalan niya ay Paul. But he is the same person. So makita natin, simula nung na-encounter niya si Lord, tinanggap niya yung purpose niya at yung mission na galing sa Panginoon, yun ang kanyang nilakaran. And well, in fact, ang nagturo ngayon at itong tao na ito, ayan, nandyan na pala yung first point, ayan. So, itong tao na ito, na pinapakita niya, na kung papaano kahit sa mahirap na sitwasyon, kahit sa mahirap na panahon, kaya pa rin nating mag-encourage. Well, in fact, ang daming mga persecution ito. Nakulong, nabugbog, kasalanang wala siyang ginawa, dahil lang sa pangangaral at pagmamahal ng salita ng Diyos, pagmamahal niya sa Diyos, siya'y kinulong, pero hindi siya tumigil. Hindi siya tumigil. Kaya itong message na ito ngayon ay galing sa isang tao na eksperyensado, galing sa isang tao na pinagdaanan halos lahat ng hirap at pagtatagumpay. Kaya nga ngayon din po sa atin, kung meron kang pinagdadaanan at meron kang mga dapat na ma-overcome, I hope and pray that God will encourage you to this message. Amen po ba? Sabi niya, brothers and sisters, I will be reading Philippians 3:13. I do not consider myself yet to have taken hold of it. Hindi niya kinoconsider yung sarili niya kahit marami na siyang achievement, kahit marami siyang mga napatunayan sa buhay, pero hindi yun ang mahalaga sa kanya. Hindi yun ang kanyang naisin at hindi yun ang number one sa buhay niya. Anong sabi niyan? To have taken hold of it, but one thing I do. Tingnan niyo. Marami siyang ginawa, pero isa lang ang pinaka-focus niya. Hello, ano po yun? But one thing, can you ask the person sitting beside you? Sabi mo sa katabi mo, ano yung one thing na meron sa isip mo? What is that one thing in your mind? What is that one thing that you want to do? Di ba? One thing I do, tingnan nyo. Ano daw yung sa kanya? Ano daw kay Apostle Paul? One thing I do, parang kinalimutan niya yung past success, kinalimutan niya lahat, pero ito yung kanyang focus, ito yung gusto niyang ituloy, at ito yung gusto niyang gawin. But one thing I do, forgetting what is behind. Forgetting what is behind. And straining toward what is ahead. So yun ang focus niya. O sige, pakita mo na yung unang pinakita mong point natin. Pressing on and finishing strong. Number 1, forget what is behind. Pastor, kailangan bang kalimutan yung nakaraan? Ang saya ng nakaraan. Di ba? Yun ba? Ako, pastor, gusto kong kalimutan yan. Pero ang hirap kalimutan yan. Kasi bakit? May peklat sa aking puso. Napaka ano mo naman, napaka tindi naman ng iyong telenovela. Pwedeng pang maalaala mo kaya. So, ano ang ibig sabihin ni Apostle Paul dito, yung forget what is behind? No? Ang ibig sabihin dito, unang-una, forget our past failures. Kasi kapag yung failure, hindi natin kinonfront yan ang magpaparalyze sa'yo para hindi ka na makamove forward, para hindi ka na makapagpatuloy. Alam niyo, si Apostle Paul, marami din po siyang pagkakamali. No? He has a lot of mistakes and failure and even persecuting the church. If you will going to study his life, siya yung isa sa mga persecutor na nagkukulong at nambubugbog. Well, in fact,
is part of the death of the first martyr in the book of Acts by the name Stephen. Kasama po siya doon. Doon sa namatay at pagplanong pagpatay kay Stephen. Pag binasa niyo po yun, yung sa Acts chapter 8, nandun po yun. So, yun yung mga pagkakamali niya na akala niyang tama ang kanyang ginagawa, pero nung ma-encounter niya si Lord, nakita niya na mali pala ang kanyang pinaglalaban. Tingnan mo yung katabi mo, hindi lahat ng pinaglalaban niyan tama. Kaya, you need an encounter for you to realize and understand that what you are fighting for is right. Di ba? Minsan pinaglalaban, mali, itigil mo na yan. Tama lang paglaban mo. Parang si Apostle Paul, ang dami niyang past mistakes, ang dami niyang mga failures, pero hindi yun ang nagpatigil sa kanya para gawin yung tama. Simulan nating itigil ang mali at simulang gawin yung tama. Kapag tama, huwag mong itigilan. Yung mali lang ang itigilan natin. Alam nyo, no? He refused to define his past. No? Ibig sabihin, hindi natin dapat hahayaan na yung past natin ang mag-define ng future natin. Don't allow our past to define our future. Sino ba namang hindi nagkamali? Sino ba naman ang naging perfect? Wala, kahit si Mang Perfecto ay hindi perfect. 'Di ba? So, don't allow your past mistakes to define your future. Because our past mistakes, yung mga pagkakamali natin na sinasabi dito, na hindi natin lang aalalahanin yun kasi madi-discourage ka. Kung aalalahanin mo man yun at hindi mawala sa isip mo, kapatid, isipin mo na lang kung ano yung mga mensahe at lesson na dapat na wag nang maulit. Amen? So ano yun? We need to identify what are the past failures. Yan ba yung maling pagpili ng iyong minamahal na naging cause ng pagkabigo? Yan ba yung mga maling desisyon na akala mo tama pero ang dulo niyan ay kapahamakan pala? Yan ba yung mga desisyon natin sa ating mga personal, sa pamilya, patungkol sa health, patungkol sa trabaho at negosyo, na akala natin tama dahil walang nag-guide sa atin at hindi ito bunga ng ating panalangin, ito yung nagdulot ng hindi maganda. Tandaan natin, don't let yesterday mistake define your tomorrow. Almost the same, di ba? Don't let your yesterday mistakes to define your tomorrow. Kasi minsan dahil sa pagkakamali, ayaw nang sumubok. Ay, hindi ko na, tinry ko na, pero wala pa rin eh. Kapatid, hindi dapat ang pagkakamali mo kahapon ang pumigil para sa gagawin mo ngayon at gagawin mo bukas. Amen? Ay, iba, wala na. Hanggang doon na lang eh. Ayaw na nilang mag-try. Ayaw na nilang sumubok. Kasi bakit? Natatakot na silang magkamali. Kaya nang sinasabi niya po, may pagkakamali si Apostle Paul. Diba? Pag binasa natin yung past life niya. Pero hindi niya kinondem ang sarili niya. Many people, they cannot go back to the church because that condemnation is hindering them. Actually, not the people, but the person himself. Diba? Yung sa sarili. Yung tagal na ako di pumupunta, nakakahiya. Diba? Bakit nakakahiya? Pupunta ka, hindi naman sa tao, pupuntahan mo si Lord. Kasi hindi tayo makaka-move sa location natin, sa situation natin, kapag nakapako tayo at nakabaon pa rin tayo sa istorya ng nakaraan. Pansinin ninyo, di ba? Pag yung kwento ng nanay mo, parating pang nakaraan, alam ko na yan, Nay. Di ba? Alam nyo ba, nung mga bata kami? Di ba? Hello? Siyempre, history yun eh, di ba? Pero kapatid, baka meron naman bagong pwedeng kang istorya, yung bagong ginagawa ni Lord. Sabihin mo sa katabi mo, sana naman may bagong storya sa buhay mo. Amen? Hindi pag nagkita kayo, yun na naman. Ang telenovela, walang katapusan. Tinalo pa si ano ba yung probinsya, ano ba yun? Yung hindi natatapos. O natapos na ba? Hindi pa? Tapos na. Okay. So, alatang hindi ko pinapanood, narinig ko lang. Hello? So, ibig sabihin ito, no? Itong forget what is behind, unang-una,
let us forget our past mistakes. Hanggat nabubuhay tayo, hindi tayo exempted sa pagkakamali. Maaring pwede tayong magkamali. Pero hindi tayo dapat mananatili sa pagkakamali. Amen po ba? When we realize what we have done is wrong, then stop it. Don't do it again. When you identify what you are doing is right, then do it. Do it excellently. Pangalawa, hindi lang yung paglimot sa ating mga pagkakamali, sa mga failures natin, and also, alam nyo ba na ang ating pagtatagumpay pwede ring maging pwede ring maging hadlang para sa susunod na matinding gagawin pa rin ni Lord. Hindi lang yung past failures ang pwedeng maghinder sa atin, even our past success. Amen? Kasi kapag naging successful ka ngayon, doon ka na tumingin, wala nang next level of success sa buhay mo. Are you listening? So, let us forget our past success. Don't live in your yesterday victories. Huwag tayong mabuhay na, alam mo, ginawa ko na yan kahapon ang tindi na nangyari. Last year, may karanasan akong ganyan. Diba? Ang tindi ng pagtatagumpay. Paano naman ngayon? Paano naman bukas? Paano naman sa susunod na buwan? Kasi sometimes, because we are already contented dun sa mga pagtatagumpay natin, yun na ang pipigil sa atin, yun na ang haharang sa atin sa mga bagay na inilaan pa ng Panginoon sa atin. I'm not teaching you na hindi maging kontento. Hindi, tinuturuan ko kayo ngayon mga kapatid na kung may pagtatagumpay ka ngayon o noong mga first quarter, second quarter, third quarter, abay fourth quarter, meron pang matinding gagawin si Lord. Hindi, huwag mo sabihin, okay na ako Okay na ako ngayong Okay na ako ngayong fourth quarter, solved na ako. Hindi, meron pang 2 months and 1 week na pwede ka pang ma-achieve, na pwede ka pang matanggap, na pwede mong magawa sa tulong ng Panginoon. Kaya wag nating hahayaan yung mga pagtatagumpay nating kahapon, last month, na pumigil para doon sa susunod pang pagtatagumpay na nilaan ni Lord sa atin. Sabi mo sa katabi mo, meron pa. Like what Isaiah 43 verse 18-19 says, forget the former things. Do not dwell on the past. Yan ang binasa natin kanina. Pero ngayon pinag-uusapan natin yung past victories. Hindi lang yung past failures. See, I am doing a new thing. Diba? So makikita natin dito, hindi na natin makikita yung parating kapag busy ka kung ano ang nandyan. Hindi na natin makita yung kayang gawin ng Diyos kapag ang pananaw natin hindi na nakatingin doon. Kapag nakatingin na lang tayo sa ating sitwasyon, we cannot change our situation without God. We need God. And we need the right perspective for us to go out to your present situation that is limiting you. Amen? So, ito po, makikita natin, kagaya po ng example po ni Apostle Paul, ito po ay example ng athlete. Diba? Ang dulo niyan, pag binasa niyo yan, ang pinaka-goal, hindi lang sumama sa paligsahan, kundi makuha yung prize. To get the prize. Yun po yung pinaka-ano dyan. Kaya lang, paano ka sasama sa isang paligsahan na natalo ka na dati? Hello? Naalala niyo ba yung ilang beses sumubok, di ba, sa singing contest? Tapos silang nag-champion, yung sa American Idol. Ano pangalan nun? Pilipina yun Si Jessica Casoho? Jessica Sanchez. Ayan, di ba? So, di ba sumali na dati yun? Tapos, kung hindi ako nagkakamali, nag-plus sa aking sa Facebook, parang buntis ba siya nung nag-perform siya na final? Di ba, ang hirap kumanta nung kabuanan na yata niya kasi laki ng tiyan Di ba? Ang hirap kumanta nun. Ako nga, di ba, medyo lumiit na. Di ba? So, natalo na yon nung lumabad siya. Di ba? Bata pa nga siya, sumasali na Pero hindi niya tinigil. Hanggang sa nanalo siya. So, ganun din sa atin. No? Itong illustration ni Apostle Paul ay kagaya ng isang Kristiyano na hindi sumusuko.
at papaano yung pamamaraan na pagsisimula para sa pagtatagumpay. Kasi kung iniisip mo habang nagte-training ka, ay baka matalo ako ulit. Oh. Tingnan niyo yung mga naging overconfident na dating nanalo, natalo. Kasi hindi na nag-practice, hindi na nag-ensayo. Sila yung hindi kinalimutan yung past victories. Kaya nung sa labanan, natalo sila. Bakit? Merong mas uhaw sa pagtatagumpay. Merong mas naghanda, kaya nagtagumpay. Sabi mo sa katabi mo, kailangan mong maghanda kung gusto mong magtagumpay. Amen? Walang nananalo po sa track and field na hindi nag-ensayo. Walang nananalo sa singing contest na pinabili lang ng suka, nag-sign off, tapos nanalo. Hindi. Sabihin natin na hindi nag-practice yun dun sa araw na yun, pero yung preparation nun simula nung bata siya. Naalala niyo yung kwento ni Regine Velasquez, di ba? Pinapakanta siya ng tatay niya, nilulubog yung, di ba, hanggang dito yata yun. So, ngayon, sa buhay natin, kung meron tayong pagtatagumpay, meron pang nilaan si Lord para sa atin. Pastor, bakit ako binabad ako ng suka? Hindi gumanda boses ko. Suka pa mo pinababad sa'yo. Ano yan? Kilawin ba? Di ba? Patid, kung hindi mo talaga gipang pagkanta, huwag mo nang ipilit. Mapoprostrate ka lang. Okay? Kasi lahat tayo binigyan ng gift. Hindi lahat maganda boses. Hindi lahat marunong magluto. Di ba? So, ibig sabihin, may mga kanya-kanya po tayong talento na binigay si Lord sa atin. Huwag mong ipilit yung mga bagay na alam mong hindi para sa'yo. Kasi pag pinipilit mo talaga, hindi ka magtatagumpay doon. Kaya you need to understand and realize, Lord, ito ba yung kalooban mo? Ito ba yung gift mo na binigay para sa akin? And then post through. Baka mamaya, pinagpipilit ako, Pastor, ilang taon na wala pa rin eh. Di ba? Di pa rin gumaganda ang boses ko. Nakailang salabat at luya na ako, Pastor, nilagyan pa ng kamote, nilagyan pa ng kung ano-ano, wala pa rin. Baka ikaw na lang ang tagagawa, tapos painom mo dun sa mga kumakanta. Baka ikaw ang tagaluto, hindi ikaw ang tagakanta. So baka sa pagninegosyo mo, ikaw ay nagtagumpay na, okay ka na, pero meron pa rin napaparating. Hello, are you listening? Kanina pinag-uusapan yung failure. Ito naman yung pagtatagumpay. Kasi ang success natin ngayon, kapag na-focus ka na dyan, yan ay pipigil sa atin para hindi maranasan yung susunod na success. Hindi ko kayo tinuturuan na hindi maging kontento, kundi tinuturuan ko kayo ngayon na kung paano ang pananaw na tinuturo ni Apostle Pablo, na kung paano kalimutan din, hindi lang yung mistakes, hindi lang yung failure ng nakaraan, kundi yung ating pagtatagumpay kasi meron pang nakalaan si Lord na pagtatagumpay para sa iyo at para sa atin. Palakpakan natin si Lord kung naniniwala tayo. Kasi parehas pong nakaka-distract yan. Yung isa naman, nagiging discouraged. Yung isa naman, nagiging complacent. Wala nang effort na gagawin. Pangalawa, na gustong ituro ni Apostle Paul, hindi lang yung forget what is behind. Yung pangalawa, focus on what is ahead. Kinalimutan nga yung nakaraan, wala namang ginawa. Hindi, focus what is ahead. Ibig sabihin, when we forget our failure, our past mistakes, and forget our success, past success, so we need to focus on what is ahead. Ibig sabihin, titingnan natin kung ano yung nandyan sa harap natin. Ibig sabihin, kailangan, meron tayong patutunguhan, hindi lang tayo may stock up. Yung binasa natin kanina, straining toward what is ahead, yan ang ginamit na word ni Apostle Paul, straining toward what is ahead. So, the word strain speaks of effort, persistence, and determination. It is not passive. So, ang ibig sabihin po niyan, yung strain na word, may ginagawa, may gagawin. Hindi yung nag-expect tayo ng matindi na next level na wala ka namang ginawa. Hindi passive. Okay? Ang ibig sabihin niyan, may effort, may gagawin, may pagtsatsaga, at may determinasyon. Kaya ito makikita natin, paano tayo makakapag-focus on what is ahead?
under that, write this down. Set your eyes on the right goal. Ibig sabihin, we can focus what is ahead. Ano ba yung goal mo? Ano ba yung gusto mong marating? Ano ba yung gusto mong ma-achieve? Sabi ko nga, di ba, it's not yet over. We have 2 months and 1 week. Sabi mo sa katabi mo, it's not yet over. Hindi pa tapos ang 2025, huwag mong isuko. Kaya dapat, set your eyes on the right goal. Baka nakalimutan mo na yung goal mo kasi nung New Year's resolution ka, sinulat mo, balikan mo yung libro na yon. Balikan mo yung notes na yun kung saan mo nilagay. May mga goals ka sa cell, sa pamilya, sa trabaho, personal goals. So balikan mo yon. So makikita natin dito na kailangan may focus. Kasi tandaan natin, what you focus will magnify. Diba? Tingnan nyo, yung may magnifying glass, saan ginagamit yung magnifying glass? Kapag sa maliliit na letra, sa maliliit na object, para kapag tinapat mo yon, yung maliit lalaki. Kaya nga kapag nakapokus ka sa problema mo, mamumblema ka. Pag nakapokus ka sa discouragement, ang liit lang yan, lalaki ng dating ng discouragement mo. Kaya when you focus on your goal, and you focus not just on your goal, but focus on how to get the goal. I want you to understand, do not just set goals. Don't stay to be a goal setter, but be a goal getter. There are many people who make goals, but they are not successful in getting the goal. It's good to set goals, but what is more important is how to get the goal. Hindi lang tayo dapat goal setter, dapat goal getter tayo. So dapat may mga ginagawa tayo at may mga preparation na dapat natin gawin. So hindi tayo magpo-focus sa discouragement, hindi tayo magpo-focus sa mga past success natin, kundi magpo-focus tayo doon sa pinapagawa ng Diyos. For example, you have personal goal. Yung bang ginagawa mo ngayon, patungo dun sa goal mo. O baka yung ginagawa mo ngayon, papalayo. Itigil mo yan. And then stop, look, and listen, and evaluate. Pray. Stop where you are, and then begin to evaluate, identify, pray, and then God will going to give you the instructions. Kasi habang hindi pa tapos yung 2025, kapatid, you need to focus on what is ahead. Kaya ang taong nakatingin sa likod habang tumatakbo, mababangga. Hindi makakarating sa paroroonan. Subukan mong tumakbo, yung pinakamabilis mong takbo, tapos tumingin ka sa likod. Parang imposibleng tumingin sa likod, no? Kasi parang bali ang ulo mo pag gano'n. Gano'n na lang, yung pinakaganyan ka na lang. Oh. Tapos tumakbo ka. Imagine, papaano at ano ang direksyon na patutunguhan mo. Walang direksyon yun. Kaya, focus on what is ahead by setting your eyes on the right goal. Halimbawa, hindi nangyari yung plano mo, kagaya nung kanina, nakaka-discourage nga yun di ba? Pero hindi yung tao dapat ma-discourage yun. Kalimutan na natin yun. Pero, ano ba yung plano? Saan ba natigil? Doon ka mag-start ulit. Doon ka mag-focus. Amen? Huwag mong gawing reference ng future mo yung nakaraan mo. Hello? Ang gawin mong reference sa future mo, yung salita ng Diyos at yung sinasabi ng Panginoon. Kaya nga sabi kanina, don't let our past mistakes to dictate our future or to define our future. Maging reference lang yun para kung anong ginawa nating mali, huwag na natin gawin. Mag-focus tayo. Baka dahil na out of focus tayo, kaya hindi natin na-achieve. Baka meron tayong mga dapat ayusin na kailangan. So yun po yung goal natin, yun po yung dapat i-focus natin. Kaya ito sinasabi ni Paul, sabi niya, ginawa ko naman lahat yan pero sabi niya, one thing I do. So yung goal at yung focus ni Apostle Paul is to please the Lord. Ang goal niya is magawa niya yung pinapagawa ng Panginoon sa kanya. Sa sinimulan niyang pananampalataya, sa sinimulan niyang journey ng kanyang pananampalataya, hindi lang hanggang simula at gitna, tatapusin niya. Kaya yung ating pananampalataya na pinasimulan natin, hindi tayo dapat titigil, hindi tayo dapat hanggang gitna lang, kundi dapat tuloy-tuloy. Sabi mo sa katabi mo, tuloy-tuloy. Dapat hanggang dulo.
Di ba? Duluan mo, wag lang hanggang simula. To finish strong, we must set our priorities right and align our lives with God's purpose. So sa pagsiset po ng ating mga goals, no, at to finish strong, para matapos po natin talaga yung ating mga goal na binigay ni Lord sa atin, in your personal and your spiritual goals, kailangan maitama yung priority natin. Hindi lahat gagawin mo. Pipili ka lang ng gagawin mo. And align our lives with God's purpose. Pansinin nyo yung mga matatagumpay, hindi lahat ginagawa. May isa lang ang ginagawa nila. Pero matagumpay sila. And they align those efforts and actions to the one thing that they have. Paul is saying that he set priorities in everything that he does according to the God's given purpose of God in his life. So hindi siya gumagawa ng kung ano-ano. Ginagawa lang niya yung pinapagawa sa kanya ng Panginoon. Kaya kung gusto mong magtagumpay, set your goals. Then every time you do something, is this actions will bring me to my goal? Kapag hindi niya nasasagot yon, huwag mong gawin. For example, gusto kong maging cell leader. Ito bang ginagawa mo? Nakakapag-win ba? Nakakapag-evangelize ba? Gusto kong mag-mature. So anong dapat mong gawin? Nagde-devotion ka ba? Nagpe-pray ka ba? Kasama ka ba sa cell? Pinaprocess mo ba yung sarili mo para maging leader? In-enroll mo ba ang sarili mo sa life class, sa School of Leaders 1 and 2 and 3? So, stay focused. Set your eyes on the right goal. And then, stay focused despite distraction. No, under pa rin po yan ng focus on what is ahead. Stay focused despite distractions. Alam nyo, yung mga nag-aaral, di ba, may mga distractions. Minsan nakala natin inspiration, pero yan minsan ang nakaka-expired. Di ba, yung magkakaroon ng boyfriend, magkakaroon ng girlfriend, just for inspiration. Ngayon, pag nag-break, tapos yung best friend ang pinagpalit, o di ba, ang sakit. Inspired pa ba? Diba, hindi na, expired na. Nang gagalaiti ka na, imbis na nagre-review ka, iba na yung pumapasok sa isip mo. Paano ko maghihigante? O di ba, yung mga ganun. Buti na lang walang ganyan dito. Amen? Buti na lang absent. Joke lang po, joke lang. So, hello? O, may nagre-react ka. Okay. So, stay focused despite of the distraction. May mga distractions. Hindi ko naman sinasabing bawal mag-boyfriend, mag-girlfriend, di ba? Hindi ko naman sinasabi yun eh. Pero, you make sure na ready ka na. At least pag nakapagtapos ka ng pag-aaral, ito yung ini-encourage namin. Di ba? Time to learn, earn, support, and then marry. Di ba? Learn, earn, support, and then marry. Huwag mong labanan yung season mo kasi hindi ka magtatagumpay. Season rules. Sabihin natin, season rules. Minsan, imbis na yung source ng ating inspiration, yun ang nagiging distraction natin. Kaya nga, pag ganun ang nangyari sa'yo, nangyari na. O di focus what is ahead. Huwag kang magpa-distract. Di ba? Huwag mong sabihin, hindi ko kayang mabuhay nang wala sa pastor. Di ba? Di kaya. Di ba? Nung pinanganak ka, mag-isa ka lang. So, ibig sabihin, kaya mong mabuhay nang wala siya. Ito ang katotohanan. Di mo kayang mabuhay na wala si Lord. Kasi kung walang Diyos, wala tayo. Ang Diyos, Diyos pa rin kahit wala tayo. Sabihin mo sa katabi mo, focus. Amen? Focus not on the distraction, focus on what is ahead. Sabi ko nga kanina, kung anong pinopokusan mo, yun ang namamagnify. Kaya pokusan mo yung mga mabubuting bagay. Di ba? Pag pinokusan mo yung maliit na nangyaring maganda, lalaki yun, may encourage ka. Hello? Tapos sasabihin mo pa, mas maganda naman ako sa pinagpalit niya.
Di ba? Ginawa ko naman lahat. Di ba? Ano bang kulang? Hello? Sabi mo sa katabi mo, move on. Alam mo, hindi lang sa love life yan, kahit sa trabaho, sa negosyo, sa lahat ng aspeto ng buhay natin. Hindi lang sa relasyon. Kasi sometimes if we focus on the distraction na nangyari sa buhay natin, hindi na tayo makaka-move on. Pero praise God, alam nyo, naalala nyo si Naalala nyo si Peter? Tinawag siya ni Jesus. Naalala nyo, nandun sila sa bangka. Tapos sabi ni Peter, sabi niya, Jesus, kayo po ba yan? Sabi niya, oo ko ito. Kung kayo po yan, sabihin niyong pumunta ako dyan, pupuntahan kita. Sabi ni Jesus kay Peter, come. So anong nangyari? Di ba nabasa natin sa Bible yan, part ng kwento ng familiar story sa Bible. Peter was able to walk on water. Kasi bakit? Kanino siya nakatingin? Kay Jesus. Nakalakad ba siya sa tubig? Yung mga tao na nandun sa bangka, iniisip, lulubog na yan. Ay, hindi pwede. Mahirap yan. Ay, hindi pwede. Kinompute. Di ba? Yung law of gravity, tapos sa tubig, hindi pwede. Hindi pwede maglakad sa tubig. Lulubog yan. Sabi ng science, sabi ng logic. Pero nung sumunod siya, nakalakad siya sa tubig. Yung mga taong nandun sa bangka, na-amaze. Napanganga. Pero nung nakalakad siya, yung mga tao na-amaze at siya rin na-amaze, nakakalakad ako. Habang nakatingin siya kay Jesus, nakakalakad siya sa tubig. Pero nung naramdaman niya yung malakas na hangin, yung talsik ng waves na malaki, na natatamaan siya, pati yung buhok niya nagagalaw na, nabaling siya sa distraction. Ano nangyari? Ha? Lumubog. Bakit? Na-distract. Tingnan mo yung katabi mo, dati okay yan. Kaya lang na-distract. O kung okay ka ngayon, huwag kang magpa-distract. Tuloy-tuloy ka lang sa pananaw mo sa ating Panginoon. Meron at meron mangyayaring pagsubok, pero tandaan natin, yung word ay pagsubok. Ibig sabihin, sinusubok ka lang. Hindi yan ang magpapatumba sa'yo. Yan ang magpapatatag sa'yo. Kaya tingnan nyo anong sabi ng Hebrews 12:2. Look unto Jesus, looking unto Jesus, the author and the finisher of our faith. So kay Yesu Kristo tayo tumingin, hindi sa sitwasyon, hindi sa tao, hindi sa ating kakayanan, kundi sa kakayanan ng Diyos. Peter was able to walk on water because out of his obedience to the voice of God. And after obeying God, he was able to experience supernatural. In the eyes of man, in the logical thinking, it's impossible. But with God, nothing is impossible. To those who believe. To those who are willing to obey. Amen? May natututunan po ba tayo? Kaya kapatid, kung may storm man sa buhay mo ngayon, huwag kang mag-focus sa storm. Mag-focus ka kay Lord Jesus na po pwedeng magpatigil ng storm ng buhay mo. Do you still remember the story in the Bible when Jesus is sleeping on the boat? Tapos palubog na yung bangka. Tapos kahit anong gawin nila na magbawas ng tubig, ayusin yung bangka, hindi pa rin nila mapatigil yung pagpasok ng tubig, halos lumubog na sila. Ginising si Jesus, sabi niya, palubog na po tayo, sarap po ng tulog niyo. May kapayapaan si Jesus sa kabila ng mga dilubyo o pagsubok ng storm na nandoon. Nung ginising siya, alam niyo anong sabi ni Jesus? Kinausap niya yung storm, kinausap niya yung bagyo o yung hangin at tumigil. Ano minsan may mga sitwasyon tayo sa buhay na hindi tumitigil. Alam niyo kung bakit? We do not take authority on that storm of our life.
Jesus is modeling to us. Yes, may storm. Yes, may pagsubok. Yes, may mga pinagdadaanan. Pwede mo bang tulugan na lang yan? Pwede mo bang talikuran yan? No. We need to confront the storms of our life. Have faith and take authority. Tumigil ka. Amen? Amen po ba? Titigil yan if you have faith just like what Jesus did, then it will going to follow. Kaya, ngayon, no, hindi lang yung forget what is behind, kundi let us just also focus on what is ahead. Number 3, press on toward the goal. Press on. Sabihin natin, press on. Di ba kapag may pinipress ka, kailangan meron kang effort? Meron dito yung may pinapapress ka na lemon, pakipress, di ba? Tapos, walang lumabas, di ba? O kaya may something na pinapapress sa'yo, hindi mo mapress. So, hindi lalabas yung hindi lalabas yung katas, hindi lalabas yung juice. So, kapag sinabing press, may effort, hindi lang basta effort, kundi matinding effort dapat ang ilalabas. Amen? Tingnan mo sa katabi mo, dapat matinding effort. Kasi kung yung ginawa mo, hindi nangyari, hindi nag-materialize, it means you need to push more. You need to press more. We need to pursue. We need more determination. Kailangan pa ng effort, hindi lang isang beses. Bisa kasi pag ginawa natin ng isang beses, tumitigil na tayo. Hindi dapat tuloy-tuloy, dapat may determination tayo. Alam nyo, ganun din sa paglago natin sa pananampalataya. Isa nakala natin, di ba? Pag tinanggap po si Jesus, magiging maayos sa lahat ang buhay mo. Alam niyo po sa simula, hindi magiging maayos. Kasi bakit? Yung mali, aayusin muna ni Lord. Di ba? Dati kang gumagawa ng hindi tama, aayusin ni Lord yun. No? Hindi mo magugustuhan yun. Parang ganito, pag nag-ayos ng sala set, naglipat ng sala set at TV ang nanay mo sa sala. Halimbawa, nandito TV, lalagay dito. Yung set, lalagay dito. O yung aparador sa kwarto mo, imagine, pag nakita mo na inaayos yun, magulo yun. Pero pag inantay mo na matapos yun, magiging maganda na yun. Kaya, hayaan lang natin na gawin ni Lord ang pag-aayos. Huwag tayo magmadali. Marami kasing mga Kristiyano, gusto sila kagad, okay. Kagad, hindi. May process yan. Kaya dito mga kapatid, iminimong kahay ni Apostle Pablo, press on toward the goal to win the prize. Ibig sabihin, hindi lang tayo naging Kristiyano, hindi lang tayo pumupunta tuwing Sunday, hindi lang tayo nagsa-cell group, may goal tayo. May goal tayo to win the prize. May goal tayo spiritually na hindi lang to parang panglingguhan, pang Wednesday, or pang mga cell groups lang, or mga training. No, it's not just about that. Pinaka-goal natin is tayo mag-mature. Pinaka-goal natin is tayo ay makawin din ng mga tao at mailapit din natin sa Panginoon. Amen po ba? Our vision is to win souls and make disciples. Our purpose, we love God, that's why we will going to love people. Our goal is we want every believer to be a leader of leaders. That is our goal. Hindi lang basta nagsimba, ganun na, hindi po. Although it will going to start dun po sa ganun. Kagaya po nito, ang isang ilustrasyon po ni Apostle Pablo ay para po kagaya ng isang athlete, isang atleta na merong ginagawa na paghahanda para magtagumpay at masungkit yung medalya, yung pagkapanalo. So ganun din po sa atin bilang mga mananampalataya. So how can we say that we are pressing on toward the goal? Let us keep moving forward. Sabi mo sa atin mo, keep moving forward. Even when we are tired, wounded, or discouraged, don't quit. Kahit minsan napapagod ka na, kahit minsan parang sugatan ka na, kahit minsan nadidiscourage ka na, don't quit. Sabi mo sa akin, please don't quit. Kasi walang nagtatagumpay sa mga nagkukwit. Winners never quit. Amen? Quitters always quit. Diba?
Kaya yung mga nagkukwit, yun yung mga natatalo. Yun yung hindi nagtatagumpay. Kaya, kapatid, minsan talagang nakakapagod ang buhay. Lalo na kapag wala ka kay Lord. O minsan, kahit na kay Lord ka, mapapagod ka kasi tao ka pa rin eh. Kapatid, simple lang, pag napagod ka, itulog mo, tapos kumain ka ng paborito mong pagkain. Pag gising mo, malakas ka ulit. Di ba? Minsan, nasugatan ka na. Alam mo, sa at, di ba? Hindi ibig sabihin na sugatan na yan, di nalalaban yan. Sa isang singer, pag napiyok, di nalalaban. Hindi, mag-aaral pa yan. Sabihin nila, ay, hindi ka mananalo. Ay, tinry mo na yan eh. Huwag kang mag-discourage. Don't quit. Hindi mo kaya magbago. Pag makita mo yung mga kaibigan mo, lalo na ngayon, long weekend, uwi ka ng probinsya. Di ba? Babatiin ka ng kaibigan mong si San Miguel. Anong matatanggihan mo ba? Hello? Nakahanda na. Hindi tayo dapat bumigay sa mga patibong at tukso at pagsubok ng kaaway. Patibong, amen? Yung pagsubok, kapatid, sinusubukan lang tayo para mas lalong matindi. Alam nyo, minsan nakala natin yung ating pagtsatsaga, yung ating paglilingkod, walang nangyayari. Doon ka nagkakamali. Anong sabi ng Galatians chapter 6 verse 9? Let us not become weary in doing good. For at a proper time, you will reap the harvest if you do not give up. Yan ang sabi ng Galatians 6:9. Let us not become weary in doing good. Let us be weary in doing not good. Because of the proper time, we will going to reap the harvest if you did not give up. So yung nag-give up, walang harvest yun. Pero yung nagpapatuloy na naglilingkod sa Diyos na hindi napapagod sa paggawa ng mabuti, yun yung nakakatanggap ng reward. Yun yung nakakatanggap ng biyaya na galing sa Panginoon. Sa paglilingkod natin sa Diyos, minsan wala ka mang allowance. Minsan wala mang nag-i-encourage sa'yo. Minsan wala mang... Pero kapatid, nakikita ng Diyos yan. Hindi tayo naglilingkod sa tao, naglilingkod tayo sa Panginoon. Keep moving forward. Minsan nasa sermonan ka, minsan napapagalitan ka para mas lalo kang maging magaling, para mas lalong maging tama ang ginagawa mo at magiging tama ang resulta. Amen? So let us keep moving forward. Huwag tayong manghinawa at tumigil sa paggawa natin ng tama. Dahil ang goal natin ay makasunod sa Panginoon. At hindi lang yung keep moving, we need to finish with faith and excellence. No? Yung pagpe-press on natin toward the goal, we need to finish with faith and excellence. Hindi lang natin yan, kapatid, na basta gagawin na lang. Hindi. Gagawin natin yung best natin. Gagawin natin yung mga bagay na alam nating makakatulong para tayo makapag-forward, makapag-move toward dun sa mga goal na hinanda at gusto nating makamtan. Bawa, may goal ka, gusto mong maka-invite, gusto mong magkaroon ng cell, gusto mong mag-grow, no? Gusto mong may goal ka sa iyong trabaho, meron kang certain amount na gusto mong i-raise, meron kang certain level na gusto mong marating. So, you need to press on. You need to do it excellently. Huwag kang tumigil. And finish it with faith. Amen? So, alam nyo, sabi ng 2 Timothy 4:7, yung 2 Timothy 4:7, yan yung nasa deathbed na po, si Apostle Paul. Sabi niya, I have fought the good fight. I have finished the race. I have kept the faith. Yung kahit sa dulo, parang ngayon, no? Dulo ngayon to eh. Last quarter na ng taon na to eh. 'Di ba? Yung kaya mong sabihin na inilabang ko at yung laban ng tama at yung labanan na may pananampalataya, tatapusin ko ang 2025. I will press on and I will finish strong. Pwede ba nating sabihin, I will press on and finish strong. So, ganyan po, no? Hindi yung
lulugay-lugay-gay ka, ganyan. Hindi, kailangan maging tama ang ating pananaw para maging tama ang ating galaw. Tandaan natin, now the Christian life is not a sprint, but a marathon. Endurance matter more than speed. Diba? Hindi pa abilisan yung buhay Kristiyano. Marathon po yan. Kasi sobrang tindi, bilis naman. Lumago, tapos konting pagsubok, bumitaw. Lagapak. Ito po parang marathon yan, tinitest yung ating speed. Hindi, tinitest yung ating endurance rather than speed. Yung ating katatagan, yung lakas ng buo, ng kabuuan ng ating pagkatao. Tandaan natin, ngayon mga kapatid, di naman ligid sa atin, paulit-ulit na yung sinasabi ko, mag-i-end na po itong 2025. Kaya sinadya ko po talagang ngayon ituro ito, hindi yung kapag December na. Kasi talagang wala ka nang magagawa doon pag December na eh. December 30, 31, hindi, meron pa tayong magagawa. You need to press on. Amen? And to finish strong. So, this year may be ending, but God's plan for you still unfolding. Patapos man ito, itong taon na to, pero yung plano ng Diyos, nandyan pa. May pa-open pa. May pabukas pa. Hindi pa sarado. May pwede pang mangyari. So, forget what is behind, focus on what is ahead, and press on with renewed strength. Kaya panalangin ko ngayong Sunday na ito mga kapatid. May encourage tayo na kung ano man ang ating sinimulan noong 2025, na parang pinanghihinaan ka na ng loob, ituloy mo lang, may pagkakataon pa, may oras pa, may panahon pa. Na bago matapos tong taon na to, makakamit mo, mararanasan mo yung mga bagay na dapat mong maranasan. Pwede po ba tayong tumayo? Pwede ba nating i-declare ito? Pakilagay sa screen. I will not be defined by my past. I will press forward in faith. I will finish this year strong in Christ Jesus. Ulitin po natin Repeat after me. With strength, with faith, yan po yung dideklara natin. I will not be defined by my past. So, hindi po yung nakaraan natin na magdi-define sa atin. Amen? Amen? Amen. I will press forward in faith. I will press forward in faith. I will finish this year strong in Christ Jesus. I will finish this year strong in Christ Jesus. Isa pang declaration. Okay, by God's grace, I will finish this year strong with faith, focus, and fire. Ulitin natin yan mga kapatid. Sabay-sabay tayo. 1, 2, 3, go! By God's grace, I will finish this year strong with faith, focus, and fire. Come on, palakpakan natin si Lord. Hindi pa huli ang lahat, kapatid. Pero pa tayong 2 months and 1 week. Huwag nating i-allow ang sarili natin na mapigilan ng mga pagkakamali, ng mga dati at mga dating tagumpay. Forget what is behind. Amen? Focus what is ahead. Yandan po tayo. And then press on toward the goal. Yung goal mo, huwag mong i-give up, huwag mong isuko. Meron pa. May panahon pa. Every minute or seconds, every minute, every time, days, months, 2 months, and 1 week pa. Marami pang pwede mangyari. I want you to close your eyes and evaluate. Mag-evaluate ka, isipin mo, ano ba yung mga goals mo? Ano ba yung mga mistakes? Ano ba yung mga failures? Or even your success? Ano ba yung mga yon? Yan ba yung humihila sa'yo? Yan ba yung pumipigil sa'yo?
The truth is, kapag may mga failure ka, discourage ka. Kapag may pagtatagumpay, pwedeng yumabang, pwedeng lumaki ulo. So identify, nasaan ka doon. Nawala yung focus mo, i-refocus mo ang sarili mo ngayon sa pinapagawa ni Lord. Try to refocus yourself today before we will close, before you will go to this place. Refocus yourself. Huwag mong sabihin, mahirap, tinry ko na. No, press on. Press on. Be determined. Pag-effort ka ulit. Baon yung mga karanasan. Kaunawaan. Para magtagumpay at higit sa lahat, kasama mo ang Panginoon. Sasamahan tayo ng Panginoon. As you pray, habang nananalangin ka ngayon, narinig ni Lord ang panalangin mo. It's too early to quit. And don't quit. Mapa-finances man yan, mapa-relationship man yan, mapa sa trabaho mo o sa negosyo, mapa sa ministry. By God's grace, you will finish this year strong. Strong in faith. There is focus, and most of all, the fire of God. Sa oras na to, kapatid, hayaan mo na ang sarili mo, makita mo kung anong kayang gawin ni Lord sa mga natitirang buwan at araw ng 2025 na ito. Yung breakthrough na pinangako ni Lord, nandyan yan. Nag-aantay lang kung gaano mo ilalaban, itataguyod yung pangako at yung salita ng Diyos. Kung paano ka mag-press on, you can finish strong this 2025 with breakthrough. 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 Father, we thank you for the message that you've given us, Lord, that we need to press on and finish this year strong. It is only possible, Lord God, if we will going to forget all the mistakes, our past mistakes, and past victories, Lord. And we can only move on, Lord God, and focus what is ahead. And we need to press on toward the goal. We thank you, we love you, in Jesus' name. Amen and amen and amen. Palakpakan po natin si Lord.